Ano po ang mga bagong milestone ng XRP ETF kay Vanguard? At ayan mga ka-crypto, meron po tayong isang malaking balita rito na pumalo sa market. Si Vanguard na may hawak na mahigit 11 trillion assets, 11 trillion dollars assets po yan, at meron po siyang 50 million na bilang ng mga investors. Ay siya po ay nagbukas na ng kanyang pinto para sa mga XRP ETF sa kanilang brokerage platform. Dati ay skeptical po sila sa mga crypto products. Pero ngayon, maaaring bumili at magbenta ang mga clients ng spot at saka leverage XRP ETF. Para po sa XRP community, ito ay massive step forward. Ibig sabihin, ang regulated exposure kay XRP ay mas accessible para sa mga long-term investors at saka institutional players. Ang market excitement po ay mataas at inaasahan ng maraming analyst ang pagbabago sa liquidity dynamics ng token. Ngayon ay ano po ba ang mga XRP ETF at ang available ngayon kay Vanguard? Ayan, pagkatapos po ng update, mabilis na sinuri ng XRP community kung alin sa mga funds ang accessible. Ang analyst po dito na si Chad Steingraber ay nag-highlight ng spot ETF mula sa Bitwise, Canary, Franklin Templeton, CoinShares at ang Rex Osprey. Lahat ng ito ay nagbibigay ng direct exposure kay XRP dahil hawak nila ang underlying asset at ang shares ay nagre-reflect ng market value. Hindi lamang po spot, pati leverage ETF ay available na rin. Ang produkto mula sa Volatility Shares, Teucrum, ProShares at Amplify ay nagbibigay ng amplified daily returns o enhanced income strategies. Sa madaling salita, may iba't ibang paraan para maka-join or maki-join sa galaw na XRP nang hindi hawak mismo ang coin. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang kombinasyon ng spot at leverage ETF? Ang kombinasyon po ng spot at saka leverage products ay may strategic advantage. Ang spot ETF ay nagbibigay po ng tunay na asset exposure habang ang leverage ETF naman ay nag-aalok ng potential amplified gains. Para po sa mga institutional investors, mas flexible ang options. Pwede silang pumili ng low risk, long-term holding o high-risk daily trading strategy. Ang pagkakaroon po ng ganitong malawak na lineup sa isang major US brokerage platform tulad po ng Vanguard ay nagbubukas ng mas malaking market participation. Sa technical view, ang pattern ng inflows ay nagpapakita na may interest sa long-term accumulation at posibleng supply squeeze sa mga public exchanges. Ngayon ay paano naman po lumalakas ang XRP ETF inflows? Mula po noong mid-November launch ng unang US spot XRP ETF, patuloy po ang capital inflows. As of December 1, ang combined inflows ay umabot po sa $756 million. Sa isang trading session lamang, tumaas po ito sa $824 million. Ang dahilan ay steady demand across all four active spot funds at wala pang recorded na outflows. Ang analyst na si Steingraber ay nagsabi na ang ganitong sustained inflows ay maaring magresulta sa meaningful reduction ng XRP supply sa mga exchanges. Ang ganito pong dynamic ay nagpapakita ng incremental accumulation at pinalalakas ang long-term liquidity. Para po sa mga market participants, isa po itong bullish signal na may institutional support. Ngayon ay ano naman ang epekto ng supply reduction sa market? Kapag patuloy po ang spot ETF purchases,
natural po na bumababa sa XRP sa mga available na public exchanges. Ang ibig sabihin nito, kahit konti lang sa market, mas magiging sensitive ang price movement sa bagong demand. Mas kaunti po ang tokens na pwedeng ibenta agad, kaya kahit moderate buying pressure ay pwede pong mag-trigger ng malakas na rally. Sa long-term perspective, ito ay nagre-representa ng structural change sa market. Hindi lamang po speculative rally ang epekto, kundi real-world accumulation na may regulated oversight. Ang epekto po nito sa mga traders at hodlers ay mas malakas na bullish bias at saka potential price stability. Ngayon ay ano naman ang paparating na XRP ETF sa Vanguard? Bukod po sa kasalukuyang lineup, may mga bagong produkto rin na papasok. Kabilang po dito ang 21 shares XRP ETF at isang upcoming fund mula sa Wisdom Tree. Kapag na-launch, mas marami pang investors ang magkakaroon ng access at mas lalakas ang inflow momentum. Ito rin ang nagdadagdag ng institutional diversity sa platform na nagpapakita na hindi po isolated ang interest kay XRP. Sa perspective po ng ecosystem, mas malaki ang chance ng adoption growth at market integration sa traditional financial system. Para kay XRP, ang bawat bagong ETF ay dagdag na fuel or gasolina sa price potential at saka liquidity. Ngayon ay bakit po ba malaking bagay ito para sa regulated markets? Ang pag-adapt po ng XRP ETF kay Vanguard ay simbolo ng mas malalim na integration sa traditional finance. Ang mga spot ETF plus leverage ETF ay magre-resulta po yan sa multiple approaches para sa regulated exposure. Ang institutional interest at malakas na inflow patterns ay nagpapakita na ang market ay seryoso sa XRP adoption. Sa short term, maaaring may price rally dahil sa accumulation. Sa mid to long term, sa XRP ay nagiging mainstream asset sa regulated investment channels. Ang ganito pong development ay hindi hype lamang, kundi structural shift sa kung paano po tinatrato ng mga malalaking players ang digital assets. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Habang dumarami ang mga ETF at tumatas ang demand, posibleng lalawak po ang papel ni XRP sa regulated financial markets. Ang mga analyst, traders at hodlers ay dapat pong mag-monitor ng inflow trends, liquidity metrics at saka adoption updates. Sapagkat ang ganitong setup ay nagpapakita na may potential breakout sa ibabaw ng mga key resistance levels. Ang institutional backing at saka diversified ETF products ay nagbibigay po ng foundation para sa sustainable growth. Para sa community, ito po ay patunay na si XRP ay hindi lamang speculative token, kundi asset na pinapansin ng malaking investors at regulated financial channels. Ang mga susunod na buwan ay napakahalaga para sa positioning at saka market sentiment. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.